Good morning. So, we have another interview with Bombo Radyo Jansan. Yung topic namin, kailangan na ba talagang charter change? Do we need to amend or revise our constitution? So, may pros and cons to. So, we discuss this in this interview. Pikas sa bahin usab, attorney, nagsugod na usab kining chat-chat, no? Paghisgot sa charter change sa Kongreso, attorney, ug ginabutyag sa pipila nga kasagaran na matod panghisgutan kining i-accelerate ang economic growth sa atuang nasud. Maong kinahanglan na gyud ang charter change, attorney. Pila na ka-administration ang na-propose na Bumboy Bon, no? Sa panahon pa ni President Ramos hangtod karon, no? In fact, last presidency, no, nato sa kay President Duterte na propose na po na siya ang usa ka justification, no, sa mga nagaduso Bumboy Bon kaning giningon nga economic restrictive economic provisions tungod lagi ang mga langyaw di sila ka dili nakadako ang ilang state, no, labi na sa palag-iya. No, pero in fairness man Bumboy Bon, na mga balaod sa term ni President Duterte nga gi-open naman ni siya, no, sa sa mga langyaw, gina-propose pa jud sa uban Bumboy Bon nga ipadakuon pa jud ni siya, no, labi na kaning pag-exploit sa atong natural resources, panag-iya sa yuta, no. So ang ilang pagtan-aw, murag napoy basihan nga ang Pilipinas kumpara sa ubang nasod, in terms of kaning pag-inganyo mga foreign investments nata sa ubos. So maning debate karon Bumboy Bon ba kung improve ba ni amendahan ng atong batakang balaod, mag-improve ba god, no, kaning ginaingon nga investment sa atong nasod. Unsa ka minungdanon, attorney, o aduna ba'y negatibong implikasyon o galing kaning paluagan ang restriction sa mga langyaw nga mububuog negosyo dinhi sa Pilipinas? Ang assumption man gudana Bumboy Bon nga ang mga Pilipino, ang mga investors, mga negosyante nga Pilipino, kaya nilang palambuon ang ekonomiya. Okay. No, so since gipasa ng 1987 Constitution, no, ironically Bumboy Bon, kaning Constitution gipasa ni after nga natangtang, no, katong kanhing presidente Marcos. Atong tanawon sa since 1987 hangtod karon, kung nabagoy pagbag-o, no, in terms of kaning improvement ang atong mga local mga negosyante nakahatag og improvement in terms of sa atong agrikultura, no, taas ang mga presyo, sa atong mga basic commodities Bumboy Bon, na ba improvement in terms sa katong serbisyo sa atong mga internet, no, na ba improvement in terms of sa atong mga edukasyon, in terms sa katong infrastruktura. So mo ni mga debate Bumboy Bon, no, mga detalyado nga debate nga ginaingon nila nga mas maayong mahatagan og serbisyo o ma-improve ang atong mga sektor labi na sa agrikultura kung ang mga langyaw mo invest, no, sa mga negosyo. So ang ilang pagtanaw katong mga propose Bumboy Bon nga base, no, na improvement. Tungod kay ang mga local nga mga negosyo labi na sa atong mga telco Bumboy Bon nga pila ka tuig nga giingon nato nga gilimitar nato sa mga Pinoy lang. No, ni paspas bang atong internet kumpara sa ubang nasod, no, o nakaapas bagud ta. So mo na siya, no, labi na sa atong mga panag-iya sa atong mga natural resources. Ato ning gilimitahan lang sa Pilipino. Ang pangutana Bumboy Bon kung ang paglimitar bagud ni ang nidato lang pila lang pud ka Pilipino, no, kanang ginaingon nila nga mga oligarchs, no, Bumboy Bon, ang kadaghanan gyapon sa Pilipino may tag 80% pobre gyapon. So mo na yung mga debate Bumboy Bon nga mas maayong ilang ginaingon nga mas maayong i-open up, no, ang debate sa kaning pagbago sa atong batakang balaod. Pero sa sugisgutan kining ekonomiya, attorney, nga unta mahatagan og big slice ang mga foreign investors, sila binakining alimbawa sa telcos para mas maayo matud pa ang gikaingon nga mga kompetisyon diri sa Pilipinas. Apan uban mahadlok usab kay base na mga negosyante o pipila
kuan na mabaliwala na pipila ka mga negosyante, attorney. Yes, usa yun na siya concern, no? Ginaingon na itong kanang ginaingon nga protection sa interest sa mga Pilipino. So marag i-balanseyon ni siya sa aspeto nga kanang atong pag-protect ni resulta bagod na siya sa benepisyo sa kadaghanan, no? So example din na Bomboy Bon, no, katong bago lang nga napasa katong amendment sa retail. Okay. Liberalization ang pasabuti na Bomboy Bon nga gilimitar na to kaning pagbaligya, no, pagnegosyo, pagkomersyo diha lang sa Pilipino. Ang pangutana din ha tungod kay wani sulod ni mga dagko nga mga negosyante nga gusto mo baligya din Bomboy Bon tungod kay gilimitar na to na sa Pilipino, no, sa mga dagko nga mga negosyante nga Pilipino, ang kadaghanan ba, no, kita mismo nga ordinary nga konsumante ni benepisyo sa pagnaog sa presyo sa mga basic commodities. No, so kana siya bago ni nga balaod, no, bago ni naog si President Duterte liberalize ning ginaingon natong retail trade. Ang atong telco liberalize pud Bomboy Bon nga mga langyaw pwede nang mo invest. So di man ni siya paspas ang epekto, pero ang always nga pangutana kanang ginaingon natong protection, no, sa kanang ginaingon nga mga provision nga gina-protect nato ang atong mga negosyo sa mga Pilipino, kinsang ni dato din ha Bomboy Bon. Una, kaduha, nabago na benepisyo in terms sa pagnaog sa presyo, no, sa mga palaliton ug mga basic commodities. No? For example nato, internet. Mahal ang atong internet diri Bomboy Bon, no, kumpara sa ubang nasod. Tungod lagi nga atong paminaw, ato ning ihatag nga negosyo sa mga Pilipino. Pero ang pangutana, kinsang ni dato, no, sa paghatag nato nga benepisyo, no, kaduha kanang giingon nato retail, no, bago lang man na-amend nga balaod, mingon tag dapat kanang mo retail nga mo negosyo mga Pilipino. Ang pangutana nihatag bagod mubo nga presyo sa mga konsumante. So mo ni mga debate nga atong tan-awon tungod kay base importante ni nga atong i-amend, no, ang provision sa atong batakang balaod. Ang isa ka issue po din na Bomboy Bon nga ang atong mga politiko medyo gitabunan na ilang mga mataw, ilang mga dunggan Bomboy Bon. Ang political dynasty, no, nga sa atong 1987 Constitution klaro man kay din nga gina-minimize o ginadili ning political dynasty, pero ignored na siya Bomboy Bon nga provision sa atong Constitution tungod kay atong mga politiko tanan magkaparentihay man ni sila Bomboy Bon, no? Sugod sa congressman, mayor, no? So pasabot nga ang atong constitution wa na ginasunod in terms of kanang ginaingon natong political dynasty. So mo ni siya dapat storyahan kung ato ba ning i-amend? Ato na lang tangtangon ng provision sa political dynasty, no, Bomboy Bon. May tag i-allow na lang na tanan, no? May tag ang mayor, congressman, tanan nga konsyal, puro mga magparentihan na itungod kay wa na ginasunod, no, sa atong mga politiko. So usapod kamayong butang attorney kung mabuta sa 1980s kining charter change maapil nga ginabawal na ibawal na ning political dynasty kay mas dakong pros kana para sa mga Pilipino, pero basig dili na pud nili dayon attorney tungod kay wala na dili na makadagan ang ilang mga nagkadayang mga pamilya. Well, in fairness Bomboy Bon, no, ang nakabutang sa atong 1987 Constitution ginadili ang political dynasty, no, but subject sa pagduso sa balaod sa Kongreso. Okay. So since nga napasa ng 1987 Constitution, ang atong Kongreso wa jud nagdusog balaod sa political dynasty, no, although nato yung discussion about ginalimitar kaysa usa lang daw Bomboy Bon, pwedeng buhaton nga duha o tulo, no. Medyo fair man to siya nga murag watered down version sa atong konstitusyon, pero wag gyapon na nipasa, no, sa atong mga kongresista tungod kay ang real score jud Bomboy Bon sa atong nasod nagyapon, no, kusog gyapon ang ginaingon nga political dynasty, no. So mo nagbungol lang po nato yung mga kongresista Bomboy Bon ba hantud karon tungod kay kana nga provision ni pabor na sa ilaha.
kining Constitutional Convention o CONCON para sa Chacha, ginakuha no sa attorney ang mamahimong gastos sa gobyerno ug ang peligro kaning ginatawag unsa ba ni ginatawag nga runaway constitutional amendments, attorney? Well, kinaingon nila nga nganong usa na siya ka murag justification Bumboy Ibon nga nganong mo pili og mga delegado. Okay. No, either ang moingon sila Kongreso na lang mo amend sa provision sa atong konstitusyon. Or natay giningon Bumboy Ibon nga kanang mo elect og mga delegates, no, tungod kay ang ilang pagtan-aw nga kung ang Kongreso mo amend sa provision sa atong konstitusyon, siyempre natural nga kung kinsa tong nagalingkod Bumboy Ibon mo tong depensahan nila ilang mga interest. So manong debate karon kung i-elect bagong mga delegates sa atong Constitutional Convention sa atong kanang mo-amend sa atong Constitution o ang Kongreso na lang mo-amend. Pwede pong i-appoint sa atong presidente kanang ginaingon nga murag commission pagkatapos iduso sa Kongreso, pasahon, no? Man ang pinakapaspas. Ug wa kay gastos daw Bumboy Ibon, pero ang pangutana din na base lang pod ang interest lang pod, no, sa nagalingkod nga mga kongresista, no, kay ang atong mga kongresista Bumboy Ibon reflective lang gyapon ni sa atong komunidad, no, atong sosyedad. So mo ani mga debate Bumboy Ibon, no, maay man nga debate. So kung mingon nga nganong mo gastos man ta nga pwede naman ang Kongreso ang mo-amend, no, sa atong konstitusyon. I see. So mas maayo ni atong i-monitor tungod kay at the end of the day ang interest nga po sa katawan ang mo atong tan-awon, no, ang bottom line, no, dili ang interest sa kanang giningon nga dapat mangudini Bumboy Ibon ang interest sa atong mga politiko align pod, no, sa interest sa atong mga katawhan. Adto na po'y gaingon, attorney, nga dili kinahanglan pa amyendahan ang konstitusyon tungod sa isgutanan sa context, content ug process. Pero kung dili amyendahan, kanus pa posibleng masingit kini ang pag-amyenda, attorney? Napoy punto de vista na, no, ang kanang mga problema sa atong naso di man kinahanglan nag-iagig constitutional amendments. No, pwede man kanang nga problema masulbad man na sa atong presidente, no, kanang pagtaas og presyo sa sibuyas, sa lana, no, sa mga basic commodities, no, mga asukal, asin, kani siya mga problema kuan man ni siya masolve daw sa atong mga leaders. But siguro may nguntag temporary solutions, but kanang giningon natong systemic nga mga problema, no, kanang mga lalom nga problema sa atong nasod, base na masulbad, no, sa pag-amend sa mga provisions sa atong batakang balaod. Pero ang napoy mga counter argument din na Bumboy Ibon nga nagaingon nga ginihimo lang ning rason, no, nga gina-discuss kaning amendment sa atong constitution tungod lagi ang ubang mga politiko interested daw nga i-extend, no, ilang mga term limit. Tinuod. So mo ni siya daghan kay mga debate, di ba, no, ngayon sila i-propose ni tungod kay ang plano i-extend ang term sa atong presidente, atong vice presidente. So katong mga lehitimo nga mga unsa ni mga provisions, mga rason nga dapat i-amend ang atong konstitusyon, medyo nabutang sa backseat tungod lagi nga dudang uban Bumboy Ibon nga base self-interest lang ni, no, sa atong mga politiko kaning diskusyon sa pag-amend sa atong konstitusyon. Pero sa tanaw nimo, attorney, unsa gi angayang amyendahan sa atuang konstitusyon? Well, ang atong kalibutan Bumboy Ibon, no, nagagamay. No, lahi na tong panahon pa ni Magellan o Lapu-Lapu Bumboy Ibon nga ang atong nasod atong iingon nga independent kay ta, no. In fact, atong problema karon reflective ni sa kaning problema sa kalibutan, no, labi na kaning climate change, no, kaning pagproblema sa atong mga komersyo, na usa ka nasod nga maggubat, mutaas ang kaning problema sa Ukraine, no, Russia layo man kay sa tuhan ni Bumboy Ibon, but nganong nagka-problema man ta dinhi sa atong nasod, no, sa in terms sa presyo sa atong mga lana. So ang atong tan-awon ang global context nga interdependent ang mga nasod, nga kumingon tag mo protect tag atong mga interest, tan-awon nato na kung kana magud na siya nga perspective mo benepisyo
ang kadaghanan. Kay base ginabuhat lang po ni nga mga rason Bumboy Ibon nga ato ning i-protect ang atong kaugalingon, pero kanang argumento ni benepisyo sa pipila lang. No, mingon kag 0.1%. No, daghang ni dato tungod kay gamit na nga provision. Pero ang kadaghanan, no, mingon kag kadaghanan Bumboy Ibon nagkalisod gyapon. Sumuna siya ang sa kuha lang tanawon murag utilitarian Bumboy Ibon ba sa philosophy pa. Kanang greatest good for the greatest number atong tanawon. Dili isa kanang mahimutag kanang abstract nga mga prinsipyo nga mga kag nasyonalismo, proteksyonan ng atong mga interest, pero over the years, no, mga kag since nipasa ng atong 1987 Constitution, nabago na yung significant impact sa kapobrehon, sa kadaghanan sa atong mga kuan, ng mga Pilipino. Okay. Pero tanan mo po, attorney, no? Sumala pa rin PBBM, naa sa tamang direksyon na ekonomiya sa atong nasod. Uyun ka ba, attorney? Well, daghang debate ana Bumboy Ibon ang mo-resolve ana kaning ginaingon nga porsyento sa paglambo no sa atong ekonomiya, no. Of course na ang uban ana nga syempre ang atong nasod highly politicized kayo, moingon ang politiko nga ani i-dispute siguro ang atong tanawon ng as of now kung pila ka porsyento ang economic growth sa atong nasod, no. Murag na may basihan pud ang gingon sa atong presidente as of now. Okay. No, Bumboy Ibon, tungod kay ang Pilipinas usa sa mga pinakakusog nga ekonomiya, no, di lang sa Asia but sa tibuok kalibutan. So atong tangtangon sa ning mga politika Bumboy Ibon, no, may tag di kaganahan kay PBBM, pabor kay PBBM, ang mo decide ana ang kaning giningon natong statistics. Okay. So far Bumboy Ibon, taas ba yan, no? Nata sa murag 6%. No, may 6% ang economic growth despite sa problema sa ubang nasod. Kana siya medyo respectable na ang akuan nga paglambo regardless sa atong mga political statements sa ubang mga kampo Bumboy Ibon. Atong tanawon na lang nga kana siya as of now usa po na siya ka achievement. Okay. No, sa present administration nga dapat i-sustain nila nga economic growth. Pero makaluluoy po ito, attorney. Grabe naman kayong inflation. Nga ito na sinatian karon, Attorney Ray? Yes, kanang inflation manggod Bumboy Ibon, epekto na, no? Sa kanang giningon natong mga problema sa kalibutan. No, gubat sa Europa, no? Dako kay ng impact Bumboy Ibon kay mingon kag inflation, di lang man Pilipinas ang naiguan na. No, maski nang Amerika Bumboy Ibon nga dako nga ekonomiya, taas ang ilang inflation po dito, no. So kani siya usa ni siya ka global problem mo gitong gingon na ganihang importante kay ni ato ning kanang debate sa constitutional provision ato nang i-relate sa problema sa kalibutan, no, tungod kay related na siya. So, but of course ang importante din ng Bumboy Ibon nga kanang base na mahimo, no, nga intervention ang atong gobyerno sa pagtaas sa presyo sa kanang paliliton. Naman Bumboy Ibon, no? For example, mutaas ang presyo sa kanang sibuyas. Sentimental kay ng issue about kanang importation. So, akong presidente Bumboy Ibon, may import na, no? At the same time, atong tabangan ang atong agricultural sector. Yes. Tungod kay ngon kag dito mo import, mas mayon din na mo gamit og sibuyas kay mahal man kay Bumboy Ibon, no? Ang sibuyas sa merkado. No, asukal. Ang solution ani medyo calibrated nga approach, no. Dito mo ingon nga dito mo angkat tungod kay atong proteksyonan ng atong mga mag-uuma. Pero kana siya kana nga perspective Bumboy Ibon ang mo suffer kita mismo mga konsumante. Okay. Dili pud ta kaning sa sibuyas, attorney, kaning sa smuggling. No? Grabe ka talamak ang smuggling ugani. Attorney Ray, ipahigayon karong adlang Lunes kining inquiry tungod sa large-scale smuggling sa mga agri-products dinhi sa ato ang nasud. Well, kana yun siya, no? Ato nang mabasol ang atong presidente. Kay tungod kay na siya control aning pag-enforce sa atong mga balaod. So kana siya
sakto ng investigation ana Bumbo Ibon, no? Kung di yun na nga unsa ni limitar, no? Kanang smuggling dako na siya nga epekto sa atong pagkolekta og taxes. Kay kanang moingon kag importation mangod Bumbo Ibon nga legal, mo benepisyo kita tungod kay na may mga buwis gyapon. No, pero agi nimo nag-smuggling, agi nimo Zamboanga, maski agi nimo nag-Gensan, no? Musulod lang sa atong ekonomiya nga di mo bayad og buwis, tako na siya nga kawadon, no, sa atong gobyerno. So kana siya usa na siya ka aspect nga dapat ato nang ihatag nga responsibilidad sa atong presidente. Okay, so kani nga ginaingon attorney nganong dili pa man gyud siya mo kanaog isip secretary sa Department of Agriculture. Well, iya man gud ang prerogative, no? Murag ang atong presidente murag giganahan nga mahimong secretary sa DA, no? Pero kay imong tanawon unta, mas maayo mo unta nga iya nang ihatag sa usa ka tawo nga, for example, iyang gisaligan jud nga tawo, no? But usa ni ka discretion nga nana sa presidente, no? In fact, kanang pag-appoint presidential prerogative na, pero iyang pagtan-aw nga siya ang mo-handle, iya gyapon ang prerogative. Pero importante nga tan-awon nato Bumbo Ibon nga ang problema sa atong nasod di na agrikultura. Okay. No, ang agrikultura usa lang ni ka aspeto sa problema sa atong mga nasod nga dapat ang atong presidente mutan-aw pod, no, sa ubang mga aspect sa atong ekonomiya. Okay. Lastly, kining Maharlika Fund mura ba pa positibo na gyud attorney nga posibleng mulusot tungod kay daghan man gyud ang naga-back up ani Attorney Ray. Well, ilang pugso na, malusot yun na siya Bumbo Ibon, no? Tungod kay naman sila control sa Kongreso. Ang importante ka ng final complexion, no, sa balaod, kaduha ang implementation sa balaod, mga safety nets, safeguards, no, kay na may pros and cons sana, no, at the end of the day, nang inanadyog pundo para sa investment, no, sa atong mga sektor, sa atong ekonomiya. Pero kana siya nag-assume Bumbo Ibon nga gobyerno, no, ang mo take lead. Atong tanawon pod nga kung ang private sector maghiusa ni sila Bumbo Ibon, mas tako pa ni kaysa gobyerno. No, kung ilang tanawon nga ang investment, tanawon nila nga mukita sila, mo invest sila, no. So atong hinauton Bumbo Ibon nga kaning final version, no, sa Maharlika Fund, makuha jud ang gusto sa atong gobyerno in terms of improvement sa investment, no, sa selected sectors sa atong ekonomiya. Okay, so gikabuti ako sa attorney katong pag-adto ba niya sa New Zealand, posibleng nasa mga investors para mabubo nining Maharlika Fund? Posible Bumbo Ibon, but atong na monitor dito murag nangutana sa ubang nasod, no, in terms of unsang mga baguhon, pag-sharpen, no, sa provisions kay naayubang mga nasod nga very successful sa ilang giningon nga kaning sovereign wealth fund, no, mo maning konsepto, mo maning anchor nga konsepto sa atong Maharlika Fund, mo to ilang gipang discuss one-on-one sa ubang mga nasod kung unsang ilang improvement nga buhaton, no, sa atong local nga Maharlika Fund. Kay ang basic nga kaning premise mo gud aning Maharlika Fund, Bumbo Ibon, nga murag sobra-sobra nga pondo, no, excess fund sa gobyerno. So tanawon nato unsang final complexion aning balaod, no, proposed bill sa Maharlika Fund. Okay, so pagatukiulan ta natin gumikan kay dagan po nabalaka nga paipadayon batong pagkuha og kining investable funds sa mga government financial institutions. Attorney Ray, ug unsay mamahimong epekto niini? Murag na water down na, no, katong SSS, GIS, kitangtang na nila to. Katong sa BSP murag pag bisita nila sa katong Davos, Switzerland, murag i-advisean sila Bumbo Ibon nga dili hilabtan, no, kaning sa Bangko Sentral ng Pilipinas, murag tangtangon pud ata Bumbo Ibon, no. Tanawon nato, no, basi manggikan ni sa national budget. Okay. Kaning daghag na bag-o, no, in fairness po, daghag na bag-o tungod lagi aning mga debate, diskusyon, no, opposition. So base daghan sa nakuhang ideya,
no dikto sa pag-attend nila sa Switzerland. Okay. Lastly, attorney, kining kang bubid